Tumawag si Doc RJ kay Lynette at kilig na kilig naman ang kanyang dalawang kaibigan, si Diyosa at ang asawa nito. Kaya naman pagka umaga, sobrang excited ni Lynette na pumasok ng school. Napagkaladyaan naman itong ng dalawa niya. Wow! Ang ganda ng gising. Ngunit napagsabihan naman ito ni Lynette, "Oy Diyosa, bakit mo sinabi kay RJ na si Moira ang tumulak sa kanya o si Moira ang suspect? Baka mamaya, si Annalyn naman ang pagbunto na nun." Yun ang sinabi sa kanya ni Lynette. Dumalaw naman si Moira kay Doc RJ. May dala itong bulaklak at sinabi nitong, "Hi, kumusta ka na?" Nagalit naman si Robert kay Moira kasi nalaman nito ang totoo sa isang doktor na di pala siya aalis at si Zoe. Sinabi niyang, "Moira, sinungaling ka. Bakit mo sinabing aalis kaming dalawa ni Zoe at doon kami magsiselebrate sa ibang bansa ng aking birthday? Na sinabi ng aking sekretary na wala akong schedule na aalis sa ibang bansa. Ululuwas ako ng ibang bansa. At bakit may mga nagsasabing na ikaw daw ang suspect na Inis na inis siya at sabay sigaw na, umalis ka dito sa akin." Yun nga, umalis na nga rin si Moira. Habang papasok naman si Annalyn sa ward nito, ay sinita siya ni Moira at galit na galit kay Annalyn kasi bakit daw nito sinabi kay Doc Robert na siya ang tumulak nito. Kaya sinagot din siya ni Annalyn ng ganito, "Ma'am Moira, wala akong nalalaman sa mga sinasabi mo. At bakit may kinalaman ka ba sa pagkahuldog ni tatay? Bakit ganyan na lang ang galit mo sa akin? Ikaw ba talaga ang nagtulak sa kanya?" Kaya yun at natigilan si Moira at sinabi nitong dapat ka nang umalis dito sa building na to dahil hindi ikaw yung anak. Sabi naman nila sa kanya, "Hindi ako aalis dito hanggat andito ang tatay ko." Si Zoe naman, habang sinisita niya ang kanyang tatay o sinisigaw-sigawan niya ito at sinabi niya hindi niya na kailangan ang kanyang tatay. Ngunit sinabi ng kanyang tatay, "Pwede bang magkape tayo?" Ngunit nagmatigas si Zoe. At habang nag-uusap sila si Zoe at saka si Doc Carlos, ay biglang tumawag ang anak ni Doc Carlos dun sa ibang bansa. At doon lalong nasaktan si Zoe sa sinabi ng kanyang papa sa kanyang kapatid na, "I miss you, I love you at hindi kita makakalimutan. Hindi ko makakalimutan yan, anak." Sa room naman ni Doc Tanyag ay pumasok ang kanyang nurse para i-check ang kanyang BP dahil ito daw ay tumaas. At ikininto nito na dumalaw si Fidel sa kanya habang nasa coma siya. At naalala ni Doc Tanyag na si Doc Fidel ang kumuha ng DNA test ni Zoe. Kaya naalala niya na ang lahat na si Moira pala ang nagtulak sa kanya. At tapos kasi nalaman niya na ang lahat-lahat, bumalik na sa kanyang memory. Kaya napasigaw siyang, "Moira!" Akala naman ng nurse ay tinatawag niya si Moira. Agad itong tumakbo at tinawag niya si Moira at pumasok dun sa kwarto ni Doc RJ. Habang nasa loob siya ng room o mag-iisa siya si Doc RJ sa loob, ay kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-record siya ito papunta kay Annalyn ng lahat-lahat. At sinabi niyang di pala tunay na kapatid si Zoe at si Annalyn lang ang anak nito. At si Moira ang nagtulak nito sa kanya. At sinabi niya ito kay Annalyn, kung may mangyari man sa akin, alam na Annalyn ang totoo. Kaya sinend niya ang record. At nang pumasok na si Moira sa loob, ay kinausap ito ni Robert ng mahinahon. Ngunit lingid sa kaalaman ni Moira na habang nag-uusap silang dalawa ni RJ or ni Doc Tanyag ay inirecord ito lahat ni Doc Tanyag para isend kay Annalyn or nakarecord papunta kay Annalyn. Abangan bukas ang pagpapaalam ni Robert dahil dun sa abangan ay nakalagay yung wala na si Robert. Abangan bukas ang abot kamay na pangarap. Maraming salamat guys, medyo maayos-ayos na yung pamamalat ko.